Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, we will talk about the computation, no? Kung paano mag-compute ng 13th month pay. Okay? So, just to review, no? Pinag-aralan natin na yung 13th month pay galing do sa batas na PD 851 na enacted in 1975 by Ferdinand Marcos Sr., the President. And ang layunin nito is magbigay ng 13th month pay sa mga employee. So, sino ba ang entitled dito? Gaya na sinabi ko sa unang video, entitled dito ay lahat ng employee except the following. Um, mga employee under ng mga employers na may mga substantial losses, government employee kasi may sarili silang compensation structure, bonus scheme, and then in 1975, yung mga tao nagbibigay na ng mga employer nagbibigay na ng 13th month pay, hindi na sila entitled dito. And then yung mga household helpers, but because of the Kasambahay law, meron ng 13th month pay ang household helpers. And yung mga employees based purely on commission, boundary, and task basis, they are not entitled to the 13th month pay. Managers are not entitled to the 13th month pay, but because mga companies are competing in the labor market, nagkakaroon na ng yung mga managers na bibigyan na rin at mas maganda kung meron. Alright? So, 13th month pay, just to review, should be given on and before December 24. It should be at least 1/12 of your basic salary. Basic ha? Basic salary. So, yun yung pag-uusapan natin na ngayon dito. So, basic salary, excluding, tanggalin nyo yung allowances, overtime pay, holiday pay, pension differential, and other allowances. So, tanggalin lahat ng yon, kunin lang yung basic, at yun lang yung magiging basis ng computation ng 13th month pay. Okay? So, if you really want to know, stay tuned in this video and proceed tayo sa computation ng 13th month pay. Ayan guys, so ngayon magko-compute tayo ng 13th month pay. So, papakita ko sa inyo kung paano yung computation ng 13th month pay. So, medyo just using a camera lang, cellphone camera, and the Excel file, tinapat ko lang sa computer. So, please bear with me, but I really do believe na marami tayong matututunan dito. Okay? So, let's start with the computation. Pero by the way, nagiging entitled ang tao sa 13th month pay or empleyado sa 13th month pay once naka 1 month in service na siya sa kumpanya. So, once na naka 1 month in service na siya, automatic yun, entitled na siya sa 13th month pay. Regardless of status ng employee. Alright. So, let's proceed muna, no? Ang computation kasi ng 13th month pay is based on the basic rate. So, pag sinabi natin basic rate, hindi kasama dito yung holiday pay, yung overtime pay, allowances, hindi siya kasama. No? So, talagang basic pay lang talaga. Okay? But yung basic pay na yun, i-minus natin doon yung lates, absences, undertime. Right? So, basically, basic pay minus lates, minus absences, and minus undertime. So, sige, proceed tayo dito sa pagkuha ng basic rate. So, for example, makikita natin dito, we have the name, basic rate, overtime pay, holiday pay, then we have the gross pay. So, pag sinabi natin gross pay, no, yung kabuuang bayad sa isang empleyado. Then, meron tayong absences, late, and undertime. Okay, and then this one, ito sa dulo is gross pay minus absences, late, and undertime. Di na ako naglagay ng allowances, pero kung may allowances, hindi rin talaga siya kasama sa overtime, sa computation ng 13 month. So, let us just say sa month ng January, si employee number 1 is may 2,000 na overtime, holiday pay niya is 1, 2, 20, then ang gross pay niya is 19. Then meron siyang absences, then meron siyang late, and then meron siyang undertime. So, basically, kapag computation ng 13th month pay, hindi po natin ito sasama. Tatanggalin po natin ito. No? So, pag tinanggal natin siya, let's just say delete natin, kasi hindi nga siya kasama sa computation, yan. So, 1586, 16,900, 18,200. I-minus natin ito,
absences, late, and undertime. So ito ang kanyang monthly by January. Okay, so employee number 1 has 13,940 by kanyang sweldo noong January. Si employee number 2 meron siyang 15,950 na sweldo niya ng January. At si employee number 3 ay meron siyang 18,100. So, sa January, kay employee number 1, for example, ito yung magiging monthly rate niya ng month ng January para sa computation ng 13th month. Okay, so proceed tayo sa sheet number 2. So again ulitin ko, hindi kasama ito. Tatanggalin natin siya para makuha natin yung monthly basic pay. Alright? Sige. So, January, let's just say na ito papakita natin, no? Mula January hanggang December. So, nilalagay ko dito, no absent, A, no late, L, and then no undertime, U. So, no ALU. So, let us just say na wala siyang absent, wala siyang late, wala siyang undertime. So, kompleto siya. 15,680. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, is get the total ng lahat ng ito. Pag nakuha natin total, divide natin ng 12. So, pag divide natin ng 12, ito po yung kanyang 13th month. So, kung titignan nyo, 1568 din to. 13th month siya talaga. Kumbaga, additional month na payment siya. Okay? Now, let us just say, meron siyang ALU. Meron siyang absent, meron siyang late, meron siyang undertime. Meron siyang absent noong February. Meron din siyang absent late noong October. Okay. So, dahil nga meron siyang mga ALU, ito lang yung kanyang rate ng February. Ito lang yung kanyang rate ng October. Alright, so compute natin siya. Una, get natin yung sum, yung total. Okay, so the total is 179,800 siya in a year. So, i-divide natin siya ng 12. Divided by 12. Alright. So, ang kanyang rate is, ang kanyang 13th month is 14,983. Okay? So, kasi bininus natin yung absences niya ng February and October. Okay. So, kung makikita nyo dito, no, mula January and February siya. But there are other companies, kagaya nung sa akin, sa company namin, I'm using the cut-off November to December. Basically, same principle naman siya. But, nagka-cut off ako ng November kasi computation ng 13th month pay, no? So, November cut off, then December bigayan. So, kung November ako mag-cut off, ang aking starting ng bilang is December. Okay? Maganda ito kasi pag doon sa mga nakikinig na HR, no? Kung ito kasi ang susundin natin, ibig sabihin, kasi halimbawa nagbigay kayo ng 13th month pay, December 10, 15, or 18. So, meron pang mga araw ng kailangan pa pumasok si employee. So, ang ginagawa, ina-assume na present na. No? So, kung okay lang yung sa company, di good, very generous. Pero kung hindi okay, kasi pagdating ng January, kinakaltas yan. Kukumputin yan ulit, and then kakaltas sa sweldo yan dahil nga may mga absences pa no, na mangyayari ng December. Kaya, pero ina-assume na kasi nila. Okay? Pero, sa akin, ang ginagawa namin, December to November. Para at least, hindi na ako nag-a-assume. No? Pagdating ng, for example, ngayon, November 2023, nag-cut off na ako. Tapos, kukumpit na akong 13th month. So, pwedeng ibigay ang 13th month by December 1 kung matapos, diba? Or December 10 or December 15. Ngayon, for 2024, mag-start ako ng December. So, hindi ko na kailangan mag-deduct o magbawas pa. Okay, but same principle. Kung walang absences, late and undertime, kung makikita nyo, kompleto din naman siya. Okay.
here on the other side, makikita natin, nagdagdag ako ng mga absensya ng January, ALU ng March, ng May, ng August, at ng October. Alright. So again, get the sum. Then we divide the sum, yung pinaka-total, 167,760 divided by 12. So, ang kanyang 13th month pay is 13,980. Bakit? Kasi ang dami niyang absences or ang dami niyang late or undertime. Okay? So, yan po. Yan po ang pag-compute ng 13th month pay. So, basically, kung gusto niyo mag-compute ng 13th month pay or ipunin niyo lang yung payslip ninyo. No? Ipunin niyo yung payslip niyo, but just like this one, tanggalin niyo overtime, yung holiday, yung allowances, tapos kunin niyo yung pinaka-gross pay ninyo, eto, then i-minus niyo yung late, absences, and undertime. Then makukuha niyo yung monthly rate ninyo. Tapos make just like this one, tapos gawa ka ng Excel file, yun. Then compute the 13th month pay pagdating ng December, no? Or pagdating ng November. Alamin niyo muna kung ano yung cut-off ng company nyo. Kasi doon kayo mag-base kung December ba kayo mag-start o January kayo mag-start. So, alamin niyo kung ano yung cut-off. Tapos doon, malalaman nyo. And then, makikita nyo agad. Halimbawa, si HR nagkamali ng bigay, kulang yung bigay, sobra yung bigay. Siyempre, pag sobra, kailangan nyo ibalik. Pag kulang, siyempre, kailangan nyo kunin kay HR. So, malalaman nyo agad. Pwede nyo silang tanungin, bakit nagkamali? Bakit maling computation? Kasi based sa computation ko, sa payslip, ito yung computation ko. Alright? Sige. Guys, pwede nyo balik-balikan tong video na to ha, para at least mas lalo natin maintindihan. Okay, let's proceed with prorated. Ito lagi ko sinasabi do sa mga nagme-message, no, nagko-comment na kano yung makukuha kong 13th month. Lagi kong binabanggit prorated. No, ano ba tong prorated na to? No, let's move to the prorated. Dito muna tayo sa, kung nga ang employee is na-hire ng month of July. Makita natin July. So basically, ito, wala siyang sweldo kasi hindi pa naman siya employee at that time. So July lang siya nag-start. Dito lang siya nag-start. So ang kukumpute natin sa kanya mula July hanggang November. Kung November yung cut-off. Okay, so ang gagawin lang na, get the total. Kunin niyo lang yung total ng mula July, August, September, October. Get the total. Then divided by 12. Ito yung kanyang 13th month pay. That's prorated. Okay? So, halimbawa naman, dito sa next, terminated October, si employee na, kasi may mga nagtatanong, terminate ako, ganyan. Na-terminate siya, or nag-resign. Kung di man terminated, resign. Resign siya ng October. So, get all the total, then divided by 12. Okay? Let us just say naman, kung hindi siya October, halimbawa, na-terminate siya o nag-resign siya si employee ng last day niya April. So, tanggalin natin to. Kung last day niya ay April, nag-resign or terminated ng April, tanggalin natin to. So, itong kanyang 13th month. Or sabihin natin, kasi parehas na, sabihin natin March. So, itong kanyang 13th month pay. So, prorated. Okay? Now, ganun din. Since a maternity leave, prorated din siya. So, for example, naka-maternity siya ng August, September, October. So, wala siyang sweldo. So, ang kukumputin lang natin is yung mula December hanggang November, pero minus yung October, September. Kasi wala naman siya doon diba? So, computin lang yan. Then, divided by 12. So, kung ang empleyado is wala naman siyang ibang absences. Tapos, naka-maternity to. Dito natin lagay. Maternity leave. Naka-ML. Para Mobile Legends na. Anyway. ML, maternity leave. Okay? So, ito po yung kanya magiging 13th month pay. So, halimbawa naman, dito meron siyang ALU. So,
sabihin natin 13,000 dito. Yan. So, bumabawas po yung 13th month pay. Dito din, halimbawa, meron siyang ALU. So, ayan, pabawas yan. Okay? So, ganyan. So, same principle. Ulitin ko. Gross pay minus absences, late, and undertime. Tapos yung mga hindi nila pinasok, kagaya ito, na-hired lang siya ng July. So, hindi natin siya kukumputin mula December hanggang June kasi wala naman sa sweldo. Dito naman, resigned siya, last day niya ng March, terminated siya ng March, hindi natin kukumputin yung April to November. Dito naman, sa maternity, ML siya ng August, September, October, hindi siya kasama sa computation. So, ayan po yung tinatawag natin na prorated computation of the 13th month pay. Okay? Sige, if you have question for this, don't forget to comment and ask for clarification. Okay? Alright guys, so ayan, alam niyo na kung paano mag-compute ng 13th month pay, no? So, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to, no? Para makuha nyo talaga kung paano siya ginagawa. But I do hope that you learn something from this video about the computation of the 13th month pay. So, ngayon pag nakita nyo, mali yung computation ng HR namin huwag muna kayong magalit, okay? So, usapin nyo muna, tingnan nyo muna kung ano yung naging basis ng computation. Wala naman pong masama na mag-ask ng sample count, not really sample, but ng computation, na accurate computation, kung paano sila nag-arrive sa 13th month pay. Para maintindihan natin, no? Hindi tayo agad-agad magre-reklamo. But, ayun nga, no? Kasi minsan, sa HR may mga ano sila dyan, may mga ginagawa sila dyan, baka may mga scheme sila, tanungin nyo muna. But yung pinakita ko sa inyo yung standard computation ng 13th month pay. Alright, so ang pwede nyo gawin actually, kung gusto nyo talaga, ang gawa kayo ng Excel file, no, palitin ng January or November or ano, kung na-release na, start na kayo mag-collect ng payslip. Okay, then tingnan nyo, record nyo agad yung basic salary ninyo. And then, sundan nyo lang yung computation. And then, makukuha nyo na kung ano yung ma-anticipate nyo na basically kung ano yung ma-receive nyo by December. Alright? So, again, thank you for watching. And if you learned something from this, please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you.